Dr. Carol, yung sinasabi po ni Secretary Angara na Opo. yung pag-memorize ng mga bata, mas ang gustong gawin is critical thinking ang hahasain. Ngayon po ba epektibo na Yes. yon or will that be effective ngayon pong school year? Unti-unti pong yun yung aspiration po natin. Siyempre po ang critical thinking, ang bare bones po nun is still foundational skills, Mm-mm. literacy and numeracy. So, Mm-mm. yun po yung hinahangad natin at sana makamit, pero magsisimula talaga tayo sa literacy at numeracy. Ito pong sinasabi ni Ms. Lynn Pinugo ng Mano Amiga, meron po siyang sinasabi dito na yun daw pong functional illiteracy, nagdudulot Opo. din daw po ng intergenerational disadvantage. Ang sinasabi niya, yung Of mga bata course. daw na lumaki sa low literacy households, kadalasan ito daw po yung mga hirap sa pag-aaral. Opo, gano'n talaga po 'yun. Tsaka vicious cycle po siya 'no. Mm, Kasi kunyari ikaw nag-aaral, hindi ka naman maturuan ng mga magulang mo sa bahay, mm. tapos hirap ka din. So talagang patuloy po siya. Nala-lock in po in a vicious cycle yung ganitong Mm, pamilya. Kaya mahalaga po talagang maagapan natin ito. Oo, so Kasi dikit-dikit po 'yan sa mm. poverty, sa mm. nutrition, lahat po ng issues na 'yan. Yung binabanggit niyo po kanina na para dun sa iba na parang magkakaroon ng mga pag-aaral pa even kung Opo. naka-graduate ka man or hindi for adults Yes kasi po. there's also a Opo. study na ngayon lang nakita na hindi lang mga bata ang functional Yes. illiterate, maging yung mga may edad 61 pataas, may sinasabi po kayong ganun. Yes, yes. Yung highest nga na, rate of functional illiteracy is actually 61 to 70 years old. So, talagang across the board po itong Oo. kailangan nating gawin. Kaya nga iniisip po Mm, namin baka siguro sundutin na rin natin yung parent effectiveness program ng DSWD. Tingnan natin maging creative tayo, iba't ibang programa ng gobyerno para maayos po okey. natin ito.